Master, no? So may dumating na naman na customer sa ating munting shop. So ito isang upright freezer to mga kamaster. Upright freezer. Ito So ang problema ng customer ay ito na naman. Ito yung kadalasang problema ng ating mga customer sa kanilang freezer. Ito mga kamaster, ayan. So natusok nila ng ating customer ang kanilang freezer. Kasi nga sa sobrang buwisit daw nila na nanggigigil sa ice, kumukuha sila ng ice, ginamitan na nila ng kutsilyo. So ayun na nangyari. Kaya ayun ang hindi alam ng mga ating mga kababayan na customer na ito mga matatambok na to, ayun ang dinadaanan ng refrigerant. Kala nila patungan lang yan. So para sa atin para sa mga customer na nanonood mga kamaster din na itong layer ng freezer na to ay mahalaga to. Dito dumadaan ang refrigerant. Itong mga matatambok na yan. Kaya iniingatan to dapat to mga kamaster at mga ating mga mahal na customer. Ayan natusok nila. Gumamit sila ng kutsilyo. So itong ating gagawin, i-repair natin yan. Tatakpan natin to. Okay to mga kamaster. Ito nga pala ay freezer. Panasonic freezer inverter. Yan, okay to. So talagang inverter na talaga. Halos lahat ng lumalabas ngayon ay inverter. Maski itong upright freezer. Okay, so umpisa na natin So hindi pa natin na-check to kung maandar o hindi o napasukan ng tubig. So ayun ang una nating titignan. Ating evaluate to kung ano pa ang problema. Okay? Baka napasukan na ng tubig to. Okay, so umpisa na natin. Okay mga kamaster, una muna ng titignan bago ang lahat. So meron tayong tester. Yan, okay. Meron tayong check upin natin kung nagkaroon siya ng ground na. Kasi nga natusok, malamang pinaandar pa nila na may karga, na may nakalagay na ice water, marang ganon. Okay, check upin natin. Saka meron tayong clamp meter, okay? So check upin muna natin, okay? Siya nga pala mga kamaster, itong compressor na to, inverter. So R600. So una mo nang chichikin siyempre ito mga kamaster. Nako, ano ba yan? Okay meron siyang overload. So ayan ang una natin chichikin. At yung kanyang terminal. Terminal. Yan. Okay. Ito. Tignan natin kung grounded na. Kung equal pa rin na kanyang resistance. Okay. Okay. Ito, titignan mo natin itong overload niya. Okay, tignan natin to kung may resistance pa. Okay. Meron siya. So okay to, tumunog meron siya. So okay pa to, itong overload mga kamaster So sunod natin i-checkin na itong kanyang terminal mga kamaster. Okay, So lagay natin sa sa ohms. Okay? Kung ilan ang niya. Titingnan natin yung UBW niya mga kamaster. Natin. Ayan. Okay, lapit natin ang camera. Teka, mahirap mag-isa mga kamaster. Okay, ayusin ko ang camera. Mahirap mag-isa mga kamaster. Okay, chichikin natin itong terminal. Ito alam niyo naman to, tatlong terminal So, tignan natin kung pare-parehas lang. Ito, UB 18. Okay. Yan, 23 kilo ohms. Okay. Tignan natin. Tignan mali. Yun, lagay natin sa sa mega ohms. Okay. Tignan natin ito. UB. Natin kasama, dapat hindi kasama daliri. 12.7 mga kamaster.
Then UB. U up, mahirap. Nako, yun na yun. Okay, mahirap. 15, lumayo na. Mga kamaster, layo na. Pero tignan pa natin. 15. So 15 kilo ohms. So yung isa malayo na mga kamaster. Pero hindi natin sinasabing sira tong compressor. Andar yan. Ulitin natin ha. UB. Walang stable. Teka. 13. Talagang malayo to. UBW. Ang ground. Ayan. Wala siyang ground mga kamaster. So andar to. Andar siya, so titignan natin pa andar. Ito na, sasak na natin to. Yan na. So meron tayong clamp meter. Ito, may kuryente na to. Mga kamaster ha. Okay, sasak na natin kung andar siya. Yo. Okay mga guys, no? So ganito ganito ang dapat gawin sa mga nabutas, sa nadisgrasyang mudas. Okay, ganito lang. Tatanggalin natin una yung mga nakapaligid na yan na mga pintura. Tatanggalin natin ang pintura na nakapaligid na ganyan. Then ayun na yun. Ano pa, paulit-ulit talaga si Master JM Basta, i-ano na lang natin to, tatanggalin ang pintura. Kikis-kisin natin ng screwdriver yan. Tapos lilihayin natin. Okay? So ganito lang yan. Tatanggalin lang natin ito mga kamaster. Mga pinturang nakapaligid sa butas. Talagang kiss para dumikit. Para dumikit ang ating yung meron tayong ilalagay diyan, special. Talagang walang back job mga kamaster. I-ano nyo lang to mga kamaster tapusin nyo lang tong video na to mga kamaster. Ito, madali lang to. Walang back job to mga kamaster. Yan o. Kiskisin nyo lang hanggang sa mawala na yung pintura. Okay? Okay mga kamaster, no? Ito na Ito na yung finished products So itong butas na to, ginamit ako ng screwdriver, pinangkuskus ko sa ganyan. Ginamitan ko rin ng liha para kuminis. So ganito lang gagawin nyo. Ito yung walang back job. Okay, so ang pinakahuli ay ito. Ito mga kamaster, gasolina ito gasolina yan gasolina. Gaganyan nyo lang. Yan, papahid nyo yung gasolina dyan sa butas, sa paligid niya. Yan, so okay na. Ito, yan, then pupunasan nyo para luminis. Ganyan lang yan mga kamaster, linis na linis yan. Dikit na dikit ang epoxy dyan mga kamaster. Hindi nyo ba alam? Matagal ko nang ginagawa to mga kamaster. Sure boot to mga kamaster. At isa pa kung nagustuhan nyo itong video na to, itong mga diskarte ni Master JM paki-subscribe lang please like please paki-subscribe lang sa aking YouTube channel na sa ganun makagawa pa tayo ng maraming mga technique ng mga veteranong technique ng mga ni Master JM. Okay, ganito lang yun. So lalagyan natin ito na epoxy master. Okay, lilinisan mo lang tingnan nyo, linis na yan mga kamaster. So didikit na yan. Alam mo kung anong purpose ng gasolina inilagay ko? Para luminis siya, lahat ng mga langis na hindi natin nakikita matanggal. So ayan, okay. So lalagyan na natin na epoxy yan. Ito na mga kamaster So ito ang gagamitin natin sa butas, Bevcon epoxy. So ang tamang pumixture nito, kasi alam ko maraming basher ngayon dito maraming basher ngayon kay Master JM dahil sa epoxy na yan. Ang gagawin nyo kasi kamaster, ito matagal ko na ginagawa to. Maraming beses na akong walang palpak to. Basta tamang mixture ang gagawin nyo. Equal ang hardener at equal kung anong dami ng hardener at ay siya din ganun din ang resin para mas matigas ang
ang halo niya. Parang semento lang yan eh. Pag maraming semento, pag tama ang mixture, matibay ang bahay. Ganun din yan. So ito ang gagawin natin. Ayan, kung anong dami ng isa, ay ganun din. So ilalagay natin yan dito. Okay mga kamaster ha. Ganito lang yan kamaster. Oh. Yan, kukuha tayo ng small amount. Then ano natin. Ilalagay na natin. Yan, ganyan. Unti. Yung butas na lalagay natin. Sure ball to. Wala tong back job to mga kamaster. Matagal na akong technician dito sa bayan namin. Pero walang bumaback job sa ganito. Yan, okay. Yun, takpan na. So isa pa, ubusin natin to. Ayan o. Yun. Ayan. Okay, ayop. Ayan. Ididiin natin yung paglalagay. Ganito ang mga sikretong sikretong malupit ni Master JM. Hindi basta yung nilalagay mo lang yan, yung epoxy. Kailangan yan, dinidiin-diin yan, Yan, didiin mo lang yan, didiin para dumikit siya sa mismong sa metal. Yan. Parang palitada ba? Para ako nagpapalitada ba ng ng semento ng sa hollow block ganyan, Ganyan, dinidikit yan, dikit na dikit yan. Master. Walang back job to. Yan. Okay, ganyan lang yun mga kamaster. So patitigasin natin to hanggang kinabukasan kasi hapon na ngayon 2:00 na ng hapon ngayon, so kinabukasan na natin babalikan to. Ganyan, magpatigas. Huwag kayong yung magmamadali mga kamaster, huwag kayong magmukhang pera. Yung iba kasi nagmamadali eh. Hindi tama yun mga kamaster. Kailangan pulido ang trabaho natin. Ayan, tingnan nyo naman kung ano yung nakikita nyo, ganyan ang ginagawa ko. Alam nyo ba kung ilang taon tatagal to? 10 years. Kasi may ginawa na ako nito mismong sa sa kapitbahay namin, tindahan siya. Umabot na ng 10 years, di pa hindi pa itong epoxy. Hindi siya bumubuka o natutuklap. 10 years ha. Ayan. Yan lang. Yun. Kasi paglalaruan nyo lang. Yan yan. Okay. Okay ha. Yan. Pero huwag nyo kalilimutan mag-subscribe ha. Mag-subscribe mga kamaster sa aking YouTube channel. Please lang ha. Kung nagustuhan nyo itong video na to. Sure ball to. Alam ko maraming basher ngayon dahil sa epoxy nilalagay ko Pero bahala kayo dyan. Masasabi ko lang itong ginagamit ko. May shop ako. Ang mga customer ko may taga rito rin. Tuwan-tuwa pa nga sa akin. Ito lang yung mga nabubutas nilang mga freezer. Epoxy lang ang katapat. Yun. Tumatagal na ng 5 years, 6 years, 7 years, 8 years. Okay. Okay mga kamaster. Finished products na to. So ito nailagay na. So nailagay na ang Devcon epoxy. So okay So hintayin natin to matuyo So hanggang kinabukasan to. So ngayon 2:00 na ng hapon eh. So hintayin natin hanggang kinabukasan na to mga kamaster. So okay. Ganito lang 'yon para walang back job. Okay? So please ito na naman ulitin ko please kung nagustuhan niyo please subscribe to my YouTube channel. Ayun lang tanging may tutulong niyo sa akin para para marami pa akong mga technique, mga matitinding technique, mga veteranong technique ni Master JM na ipapakita ko sa inyo. Please subscribe. Okay, hintayin natin to kinabukasan. Okay mga kamaster, mga guys, So after nito, after ng isang araw at isang magdamag. So titignan na natin. Okay. Ayun. Ito na mga kamaster. Sobrang tigas na. Sobrang tigas na ng epoxy, ng Devcon epoxy. Okay, so talagang sureball na to mga kamaster. Ganyan lang 'yon. Ganyan lang 'yon mga kamaster, isang technique para talagang hindi siya bubuka or hindi siya kumbaga aangat, kundi kapit na kapit yan. Gasolina lang mga kamaster. Lilinisin nyo lang sabay, papahiran nyo ng gasolina. Ayun ang pinakamatinding technique ni Master JM. Kahit pa umabot pa ng ilang taon, hindi siya bubuka. Okay, so ganito lang. So let's proceed. Ito na mga kamaster, nandito na tayo sa tignan natin kung bibigay sa 120 pesay. Ito to sabon na may tubig, soap suds, tinatawag na soap suds. Yan, okay mga kamaster, 120 PSI yan. Tingnan nyo, 120 PSI. Talagang hindi siya kaya niyang i-hold. Kaya kanyang i-hold ang
120 PSI mga kamaster. So talagang makapit talaga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kamaster, gano'n lang ang teknika, gasolina lang katapat. Yan, kasi nga ang gasolina, itatanggal niya yung mga langis-langis diyan sa yung mga langis sa pampalinis. Pampalinis ng mga metal. So gano'n lang mga kamaster. Okay, please huwag niyo kalimutan na mag-subscribe muna sa ating YouTube channel para marami pa tayong mga technique. Okay, paulit-ulit na lang talaga si Master James. Tingnan niyo naman. Yan. Yan may paglaruan niyo lang. Tititigan niyo kung may mga leak. Kung may leak na mga maliliit. Yan. Parang lang, lalaruin niyo lang parang ba? Yung dindaliri niyo, lalaruin niyo lang yung yung pinakabundok. Iba naman yan nasa isip niyo mga master. Yan, ganyan lang Yan. Okay, so okay na to. Tatagal na siguro ng mga 10 taon to. Yung ganito. Okay, kasi alam niyo kung bakit alam niyo bakit kasi nga R600 to. So negative zero lang Alam niyo kung bakit negative zero lang kayang-kaya niya. Itong 120 PSI kayang-kaya niya lalo pa kaya yung R600 na walang ka-PSI yan. Ang running running pressure niya ang R600 negative zero, di ba? Okay, kaya sisiw sa kanya yon. Ito si Devcon Epoxy sisiw yon, zero, negative zero. Di ba? Kaya isip-isip lang mga kamaster. Another technique to ni Master JM. Okay, so proceed na tayo. So magbabacuum na tayo. So okay na to. Okay? Okay mga kamaster, no? So patapos ng ating pag-tutorial, no? So nakita nyo naman kung paano yung kung paano ko i-troubleshoot isang inverter compressor. So dapat doon kailangan para malaman mo na sira ang compressor ay hindi siya equal reading. Yung tatlong terminal na yon dapat pare-parehas ang reading nun. Pero sa nakita ko, so paiba-ibang reading nila, no? So talagang todas na yon. Todas na yung compressor na yon. At isa pa, para sure ball kayo, mga kamaster, ipaandar rin yung saksak nyo para sure ball na talaga hindi umandar. Yun nga yun, hindi umandar ang ang compressor nun mga kamaster. At isa pa, no, pinakita ko sa inyo kung paano mag-rectify ng isang butas isang butas ng freezer. So napakadali lang yun, di ba? Napakasimpleng i-troubleshoot. So gasolina lang ang kailangan nun. Sigurado na habang buhay nang nakadikit yun. Yun. Okay, so technique lang yun mga kamaster. Sana nga meron kayong natutunan sa aking munting tutorial tungkol sa refrigeration and air conditioning. Okay? So huwag niyo kalimutan mag-subscribe na lang muna kay Master JM. Okay, no? So hanggang dito lang ang ating video. Sana meron kayong natutunan sa kay Master. Okay?